Mag-CR lang ako sandali, ha? Okay. Nana! Nandito ka? Grabe ka! Bakit bigla mo na lang ako iniwan? Bigla ka na lang umalis, para kang walang kasama. Bakit? In-expect mo ba na papasukin kita sa CR ninyo? You got out so easily. Ano bang problema mo? Let's go. Ano yan? Ba't may dala ka niyan? Ipinantakip ko kanina. Nakalista naman dito ang pangalan ng magkapatid na Jean at Don Dizon. Pero wala dito. Ilan pa nga kaya ang katulad nila? Paano kaya nila nagagawa to? Pati sa mga batang walang laban. Kaya niya nilagay sa shredder kanina. Nandiyan ka ba? Si Congressman Lito. Congressman, nahati ko na sa 5 accounts. Yung 2 billion, emergency funds yun. Yung cash cards, naibigay ko na ngayon kay Chief. Ang lahat ng code nasa likod ng bawat card. Pwede nyo na hong gamitin. Mabuti naman. Tatawagan ko ngayon si Vice President para ma-promote ka na. Marami hong salamat. Mas magagamit ng mga kasama kong council members ang perang yun. Wala namang gagamit ng tax money na yun eh. Kaya pakinabangan na lang. Basta, kunin mo lang yung perang para sa mga bata at matatandang walang alam. At kahit kailan wag na wag mong gagamitin yun para ipaayos yung kung ano-anong kalsada. Naiintindihan mo? Sa akin mo lang lahat ibibigay. Akin yan! Yung bag! Yung bag! Bakit? Kunin mo!
agad na may mali kung titignan nyo ang records ng Marine Construction. Nakalagay dito, IOU at land invoice. Saan ang galing yun? Hindi yun nagmamatch sa ibang records. Alam kong ginawa niyo yun para hindi matuloy ang investigasyon natin. Sa tingin mo makakakuha ka ng search warrant dahil dyan? Mapapatunayan na ba niyan ang gusto mo, ha? Ikaw, umiwas ka na lang sa ganitong klaseng gulo. Walang maniniwala sa'yo. Sino ka para seryosohin? Nakagaling mo na yun! Iba talaga pag gumagana ang kapangyarihan ng pera. Nababaliwala kahit sinong gustong gumawa ng kabutihan. Attorney, package para sa inyo. Attorney? Nahati ko na sila yung mga accounts. Yung 2 billion. Emergency funds yun. Mas magagamit ng mga kasama kong council members ang perang yun. Wala namang gagamit ng tax money na yun kaya pakinabangan na lang. Kunin mo lang yung perang para sa mga bata at matatandang walang alam. Sa akin mo lang lahat. Si Congressman dito. Dumating na sa Congress si Prosecutor Jiro Kim upang ituloy na unsyaming investigasyon laban kay Congressman Lee. Dahil ito sa kakulangan ng ebidensya para arestuhin ang nasabing congressman, kailangan niya na pahintulot ng Congress na naaayon sa batas. Wala naman silang hawak na mabigat na ebidensya para hindi ako. At gusto pa nilang arestuhin ako ng dahilan ko. Nakikita niyo naman na ang gusto lang nila ay manira ng isang opisyal. Malinaw lang na nilalabag nito ang ating konstitusyon pagdating sa pag-aresto. Ang mga batas at panuntunan na siya nating sinusunod ay sinadya nilang baliwalayin para masunod ang kanilang gusto. Mga kasama at mga kababayan sa kanilang tahanan, sinusumpa ko sa inyo na sa loob ng aking 20 taon ng panunungkulan, kasama niyo ako laban sa korupsyon. Hanggang sa ngayon, pinapangako ko hindi ako tatanggap ni isang sentimo kung ito illegal. Hindi Kahit nila isang sentimo? papatunayan ang kanilang ibinibintang. Dahil alam nilang hindi Ano kaya totoo. matumbos ng isang sentimo? Kaya nakikiusap ako sa inyo, baliwalayin niyo kanilang propaganda. Ngayon, narinig po natin ang pahayag ni Congressman Lee. Marami pong salamat. Pinakikiusapan ng lahat na magdesisyon na naaayon sa ating batas sa usaping pag-aresto. Ngayon sa nakikita kong desisyon na nakararami, hindi na matutuloy ang pag-aresto kay Congressman Lee. Yes! 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 Congratulations! Congratulations, Congressman! Congressman! Congratulations! Congratulations! Salamat! Yes! Congressman Lee! Congressman Lee! Mabuhay ang South Korea! Congressman, ano masasabi niyo? Sa araw na ito, napatunayan nating lahat na buhay pa rin ang hustisya sa ating bansa. Nagtatanggol pa rin sa atin. Congressman Lee, anong nararamdaman niyo? Ano pong balak nyo ngayon? Aba, tignan nyo nga naman ano. Nagpakahirap lang sila para sa wala. Nasayang ang pagod nyo. Sa susunod, maghanap na lang kayo ng mabuting gagawin para sa mga tao. Kesa manira ng nasa pwesto. Huwag kayo nagsususpecha ng walang basihan. Siya nga pala, huwag mong aakalaing mananahimik lang ako. Alam mong mali ang ginawa mo. Kung sa bagay, hindi ka na magtatagal dyan. So paano matatanggal sa pwesto?
Alangan naman ako. Ang kapal talaga ng mukha ng Congressman Lee na yan. Attorney, bakit di niyo nalabas lahat ang ebidensya ninyo? Mananahimik ka lang ba kayo? May problema ba sa mga ebidensya? Ano ba ang masasabi niyo? Sagutin yung tanong namin! Attorney! Nakakapagtaka naman yan. Sinasabi mo ba na yung bag na naglalaman ng cash cards at pera ay biglang hinablot ng isang payat at matangkad na lalaki? Paano naman nangyari yun? Ewan ko. Bigla na lang siyang lumabas kung saan. Kaya hindi ko rin nakita ang mukha niya. Sigurado ka ba na hindi mo pa nakikita yung taong yun kahit saang lugar o okasyon? Isipin mo mabuti yun, Hector. Sandali. Ako? Nakikialam ako dahil may mali. Ilang bata ang nagugutom dahil sa inyo. Ngayon sagutin mo, bakit marami pa rin nagugutom na bata? Siya nga. Nung isang araw may lalaki sa opisina. Hindi niya maintindihan kung bakit yung mga batang nasa listahan ng welfare ay nagugutom pa rin. Johnny! Saan ka pupunta? 5 beses ko tinamaan! Ano ba yan? Pito sa akin eh. Mukhang lasing yata kayo eh. I hit the target 9 times. Fine, naaminin ko. Medyo naantok ako kanina. Tignan natin yung kay Professor Lee. Ano ba yan? Nakakahiya. Isang beses lang niya tinamaan, oh. Nakakahiya naman siya sa department natin. Wala bang shooting exercise sa States? Nasa mood pa naman ako. Pwede ko siyang turuan. Bakit? Hello? Hello? Eto, kay Jean. Kay Dondi. Para kay Jean ulit. Ikaw talaga? Aray! Ang sama mo. Bakit ka boss? Kinakain mo kasing lahat ng masasarap eh. Pagkatapos sa kanila, kanin lang. Ate, hindi naman ganun. Bawal din kasi kay Dondi yung iba kaya si Kuya na kumakain. Talaga? Ikaw talaga bisyo mo na yung nananakit bago ka magtanong sa tao. Gangster ka ba? Ang bigat pa naman ng kamay mo. Mga bata, may hinanda akong kimchi soup. Nilagyan ko pa ng repolyo yan, kaya masarap. May pinarito rin akong itlog. Ang sarap nga, Ate Nana. Talaga? Oo nga no. Ikaw ba gumawa nito? Grabe, ang sarap, no? Parang luto lang ng mama mo, hindi ba? Oh, akala ko ba nasarapan ka? Grabe, ang sarap. Yung kaya mga katulad ni Congressman, alam nila kaya yung ganitong feeling? Mukhang hindi, no? Kasi kung naiintindihan niya, hindi niya magagawang magnakaw sa aming mahihirap. What do you mean by that? Hindi mo pa ba alam? Yun ang laman ng lahat ng balita eh. Go ahead. Para akong may kausap na autistic ah. Bakit ka naman tatanggalin ng dahil doon, Mr. Prosecutor? Ewan ko nga ba. Mukhang wala nang nakakaintindi sa akin. Kaya bigla kitang naisip. Sabi mo dati hindi kita naiintindihan.
Kaya tayo nag-break. Siya nga pala, ano namang balita kay Nana? Investigator ko ang tita ni Nana. Mukhang palagi ka nang updated sa kanya, ah. Ikaw talaga, Jiro. Masyado ka kasing mabait eh. 말없이 그대만 보죠. Nakakabusog ah. Graffiti mo? Height measurements ko yan mula nung 7 taon pa lang ako. Mula nun, buwan-buwan sinusukat ni Papa ang pagtangkad ko. Dindo? No, kumusta ka na dyan? Okay lang ako dito. Relax lang. Mabait sila eh. Mabuti naman. May alam ka ba sa paglulong? May bala ka mangutang? Bakit naman ako mangungutang? May utang sa bangko yung babaeng pinaasikaso mo sa akin. Hirap ba siya sa buhay niya? Oo eh. Mukhang nahihirapan. Please, tulungan mo naman siya. Ano man mangyari? Ikaw lang pwede ko kasasa ka dyan eh. May tanong ako. Nagutom ka na ba dati? Ano ka ba? Madalas dati. At yun ang pinakamahirap maramdaman. Naisip ko kung bakit sinilang pa ako. Minsan gusto ko magwala. At magsisigaw. Dahil sa gutom ko. Minsan gusto ko na lang mamatay. Bakit mo man naitanong? Kasi may nakikita ako na mga batang nagugutom. Yun ang nakakagalit. Kawawa sila. Hindi ako makapagsalita masyado. Pero kung sino bang walang hiyang gumugutom sa mga batang walang buwag, dapat binabalatan ng buhay at binibilad sa araw. Namiss ko tuloy bigla yung specialty mong seafood noodles at pickles. Mas masarap pa yun sa luto ng nanay. Ingat ka dyan, ha? Tawag na lang ulit ako. Ito na yung package galing Japan. Kumusta si Ross? Naawa ko nung makita ko siyang umiiyak. Pero masaya ako dahil naalagaan ko siya kahit sandali lang. Pagpahingay mo na siya. Pagkatapos sundan mo si Johnny sa Korea. Ako lang ba? Hindi kayo sasama? Siya nga pala. Pwede ho ba na huwag na kayo magiganti? Hindi ba yun yung babae sa picture ni Johnny? Siya ba yung umabandona sa'yo? Pero mukha siya mabait eh. Paano niya nagawang iwan ka? Sir, mauna na ako. Hindi naman imposibleng mangyari yung naganap sa hearing. Magkakaroon talaga ng ganong pagkakataon. Naiintindihan ko yung ambisyosong bata. Mali lang ang ginawa niyang pagpapapansin. Hindi na bata si Jiro kaya hindi ko na sa pwedeng basta utusan. Ako na bahalang kumausap sa kanya. Magpasensya niyo na siya. Huwag ka nang humingi ng pasensya. Dahil kung nakakuha ng arrest warrant ang prosecutor's office, ibig sabihin, may basehan ang kanyang pagdududa, hindi ba? Anong ipagdududa niya sa akin? Alam niyong inosente ako, di ba? Inosente ka nga ba talaga?
Oo naman. Mabuti naman. Kung sino man na nasa loob ng kwartong ito, ang mapapatunayang korap at nanloloko, nararapat lang na patawan ng kaparusahang naaayon sa batas. Kahit pa ang taong yon ay ako o isang kapamilya, walang dapat na pagbigyan. Dahil nandito tayo para sa mga tao at hindi sa mga sarili natin. Naging president pa siya na mag-isa lang. Kalimutan mo na lang ang sinabi niya. Wala naman siyang alam eh. Isa pa, ayaw lang niya ng kung ano-anong controversy. Kung hindi niyo tayo kayang suportan sa anumang ginagawa natin, kailangan natin siyang bigyan ng leksyon. Hindi ako papayag na makialam siya sa atin. Sige na, may appointment pa ako. Siya nga pala, hindi ba pwedeng i-postpone ang anniversary ng publication? Hindi pwede at lalong hindi ako pwedeng hindi magsalita sa nangyari sa akin, pare. Babalikan ko silang lahat at magsisisi sila. Congressman, bigla po napatawag si Hector Shim. Ang sabi niya, alam na niya kung sino ang lalaking umatake sa kanila. Kung ganon, hanapin at bigyan ng leksyon ng lalaking yan. Pagkatapos, paaminin ko sino ang mastermind. Sa anniversary ng publication, gamitin ang mga bata bilang flower children. Yes, Congressman. Papa, anong nangyari sa inyo kanina? My girl is back. Kamusta? Of course I'm back. Kasi my papa has a problem kaya tumakas ako sa class ko. Don't worry. Kailangan ko lang siguro makahawak ng kahoy para ma-relax. Iba to eh. Why, medicine ba yan? Ha? Sino man siya, sana wag ka na niyang bigyan ng sakit ng ulo. Nagkaka-wrinkles ka eh. Wrinkles? Ikaw ang dahilan kung bakit meron ako nito at hindi ibang tao. Sorry. Papa, pwede bang magpalit na ako ulit ng tutor? Again? May nakita kasi ako mas mukhang magaling eh. And that person is already working for you. Kaya hindi na kayo mahihirapang mag-investigate kung safe siyang tutor. Hindi na kayo mag-effort pa ng doble. Kung magpapalit ka ulit, iisipin nila na nahihirapan kang makisama sa iba. Hindi ba ako naman ang mapapahiya? Papa naman eh, alam na nila yan. Gusto ko lang ng magaling. Thank you, Papa. Kakausapin ko muna ang mama mo, okay? Ay, napakakulit talaga. Late ka na ba? Pwede bang makisabay sa'yo? At bakit? Dahil ikaw ang may kotse. Mahirap na baka kulong isipin nila, no? See you there. Oh, ang damot! Oh! Grabe, hindi mo lang talaga siya nagpasakay sa kotse niya. Ang tindi. Ang kapal talaga ng mukha niya. Oh! Ano ba? Tell me na that you agree. Napapagod na akong tumayo dito sa labas mo. Isusumog kita sa papa ko. Tabi dyan. Lalabas ako eh. Answer me muna. Sinabing ayoko eh. Okay ka lang ba? Alam mo, Professor Lee, hindi ko alam na ang bad mo pala sa mga babae. Excuse me? Kanino? Sa'yo? Mukha ba akong guy sa'yo? Hindi. Bata makulit. Magiging dalaga na ako, no? Kasi naman, my math and English teachers are bad eh. Kapag hindi ako natuto sa kanila, hindi ako makakapag-college. Kapag tinulungan mo naman ako, my dad will give you an award. Ayoko nga. Tutor ba? Ano gusto mo? Math? Science? History? Pwede rin sa English. Tenses ba? Alam mo ba nung college? Genius ang tawag nila sa akin. Tuturuan mo ba ako o hindi? Sinagot ko na, hindi ba? Mahina na ang retention mo, bad hearing ka pa. Ha? Mabuti pang unggoy, nakakatanda. Kung ayaw mo akong turuan, date mo na lang ako. Ako na lang. Alam mo, batang makulit. Sinabi na nga hindi na ako bata eh. Alam ko namang iba ang gusto mong matutunan sa akin eh.
But you're not my type eh. Gusto mo bang ibili kita ng malaking salamin? Yes, bakit, Chief? Ha? May hacker? Pupunta na ako dyan. Anton, tara. Ha? Mapapapayag din kita! Ibang shooter na lang, Nikki. Ibang takbo ng utak niya. Paano mo naman nalamang ibang takbo ng utak niya? Chief, gusto niyo ba mabuo sa side? Sa kabila. Pagkatapos ng presentation, may biglang pumasok na lalaki. Siya yata Professor Lee, sandali lang. Ano yun? Baka gusto mo magsalita ng mas formal ng konti. Sabihin mo na kasi. Ipinapatawag ka ng First Lady, puntahan mo raw kagad. Ang First Lady? May date ako ngayon. Papunta na ako ng parking. May date ka? May someone kasi akong hindi ko kayang hindi makita even for a day. Bye. Kaya pala tinitipid ang oras sa opisina para sa date niya. Kung sa bagay, pwede na rin. Kumusta na? Gusto pa yun. Papa, pasalubong ka! Pasalubong. Ay, naku naman! Paano na ako mabubuhay nito? Bakit mo kasi ako iniwan na lang basta? Baka hindi ko kayanin na mabuhay na mag-isa. Diyos ko naman. Dindo! Puchay! Puchay! Wala na siya! Iniwan niya na ako! Basta ibaon mo siya sa puso mo at kaluluwa. Wow! Ang gwapo mo naman! Ibang-iba na, di ba? Oo naman! Pero kasawa ko, wala na siya, wala na! Namiss lang kita. Kumain ka na? Ang lupit! Parang malapalas yung bahay mo ah! Alam mo namang ayaw ko na masikip, hindi ba? Oo, alam ko! Relax ka muna dito. Balik ako agad. Wow! Ang mahal siguro ng bili niya dito. Hindi mo kailangan ng driver? Adik ka sa stamp, no? Matulog ka na. Ako, adik? Kung makapagsalita talaga, parang di nag-aral. Ate? Iba to. Si Jean at Dondi ang napiling flower children sa anniversary ng publication bukas, kaya huwag mo silang titingnan o papansinin. Ate, ano sinabi mo? Bilisan na natin. Ang bagal natin gumawa eh. Ano daw? Bakit silang piniling flower children? Puchay, ipinagtimpla kita ng kape, oh. Ito yung paborito mo. Ito yung galing Thailand, no? Bakit mapait? Mapait ba talaga to? Nagbago din pala ang panlasa mo. Iba kasi yung binibili sa akin ng taong yun eh. Iba ang bumibili? Oo, parang utusan ko. Busin mo yan. Dito. Kailangan ko ng tulong mo bukas. Pwede ka ba? Sabihin mo lang sa akin eh. Kahit ano pa yan. Masyadong naging issue ang mga nangyari kahapon. Ibig sabihin hindi boto ang mga tao sa desisyon ng Senado. Ako ang congressman nila. Ano mang mangyari, hindi ako papayag na masira ni naman. Tingin mo ba, kapakanan mo ang iniisip ko ngayon? Pati ang IOU, pinakialaman mo na. Congressman, nandiyan na po ang mga bata. Kumpare, pwede ko bang mahiram ang bata mo sandali?
Kapag nagtagumpay ako, makikilala natin kung sino ang nakikialam sa operasyon natin. Hello. Chairman, isa po akong reporter sa Dayhan Newspaper. Pwede po ba kayo magbigay ng reaksyon nyo sa nangyaring desisyon ng Senado? Hindi siya pwede. Sorry, sir. Sandali lang po. Hindi na maganda ang nangyayari ngayon kay Oscar. Manmanan mo siya. Huwag mo siyang hiwalayan. Sige. Yes, sir. Ikaw na pala yan. Okay ka lang? Nakarating kayo. Mabuti naman at ikaw rin. Anong ebidensya ang hinahanap mo ngayon? O gusto mo na naman gumawa na eksena? Kayo ang nagsabi sa akin, kilalanin ko dapat ang kaaway. Kaya nandito ako. Kaaway? Hinahanap ko ngayon ang dahilan kung bakit binili sa sobrang mahal na presyo ang Trivets. Yun ang kaaway ko ngayon. Hope to see you later. Ang lakas talaga ng loob niya. Pasensya ka na. Mahilig siya sa mga kaso. Hindi pa rin siya natuto pagkatapos niyang guluhin si Oscar. Pero hindi rin naman magtatagal ito. Matututo rin siya. Excuse po. Ibibigay niyo to kay Congressman? Bawal ang ganito sa loob. Pumasok na lang kayo. Sa main door ka na lang maghintay. Miss Kim! Oh! Attorney Kim! Sandali. Bakit ka nandito sa event? Ako kasi nagatid sa mga flower children na pinapunta nila. Siya nga pala, nalaman ko na rin. Nagtatrabaho ka nung una tayo nagkita, di ba? Yung nasa labas tayo ng bar. Oo. Iba kasi ang suot mo nun eh. Kaya hindi ako naniwalang hindi ka callboy. Si Congressman Lee ang may pa-event nito. Oo, alam ko yun. Pero kahit na magsinungaling pa siya, hindi na niya ako maloloko sa mga sasabihin niya. Alam mo, strong ka talaga. Halika na. Okay. Hello everyone! Today is the day for Congressman Lee's 6th book, When the Nation Cries, I Weep Too, na ilalabas ngayon sa anniversary ng publication. But before anything else, let's all recall what he had gone through. Nasalamat na lang at nalampasan niya ito. Paano niya ba nalampasan yon? We will know the answer. Oscar Lee was born on the first day of May 1948 as the second son of a wine entrepreneur in Gyeonggi-do in Yangju City. Basta, huwag kang maniniwala sa sinasabi nilang masama sa akin, ha? Gusto nila maging bad si Lolo sa mata ng mga baby at mama. Kaya don't listen to them, okay? O, sige. Narito na po sila. Dondi! Teron! Aba, kilala mo siya? Classmate ko siya. Siya yung beggar kong classmate. Hoy! Di ba marami kang kinuhang kupon dati sa teacher natin? Beggars lang kaya ang gumagawa nun sa class natin. Tama na yan. Teka, pumunta ka na kay Mama. Sige na, babay na. Yes, Lolo. Ay, ang cute niyo naman dalawa. Kumusta na kayo, ha? Ano ba mga pangalan niyo? Ako po si Jinsong. Jinsong. At ikaw naman? Dondisong po. Dondisong. Halika. Halika rito. May kilala ka bang matangkad na lalaki pagkatapos parang maputla ang kulay? Anong pangalan niya? Hindi naman maputla si... Ganun ba? Ibig sabihin kilala mo nga, ha? Sige, nasaan na ba siya ngayon? Oh, sino to? Hinahanap mo ba ako?
Mahiya ka naman, classmate ng apo mong isa dyan eh. Huwag mo silang gamitin. Ah, ganon? Nasaan ka? Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Huwag mong ikunot ang noo mo, Congressman Lee. Palisin mo muna mga bata at makikita mo ako. O sige. Pero oras na hindi ka magpakita sa akin, malamang mapahamak sila. Tayo na. Ipasok siya. Nagawa mo talagang pumasok dito. Pinapahanga mo ko, ha? Sino ka ba? Ako? Ako yung nagagalit kapag may nanlalamang sa mga bata. Wala akong trabaho eh. Wala kang trabaho? Sino ka talaga? Ikaw ba nagnakaw ng cash cards ko? Ano? Anong cash cards? At kailan naging sa'yo ang tax na ibinabayad ng tao? Hindi ba malino na pagnanakaw yun? Pagnanakaw? Ako magnanakaw? Huh. Para ba sa mahihirap yun? Bakit ipambubuhay yun sa mga batang ni hindi man lang pinakikialaman ng mga magulang nila? Wala naman silang pakinabang eh. Kaya ako na lang ang gagamit noon. Kesa naman pakinabangan pa ng iba ang pera ng bayan. Dahil alam ko, mas magkakaroon pa ng saysay ang perang yun kung sa bulsa ko mapupunta. Oras na para masuklian ang hirap ng totoong nagsisilbi sa mamamayan at sa bansang ito. Totoong nagsisilbi? Nasa posisyon ka lang kaya mo nakukuha pero wala kang nagagawa. Napakabata mo pa para magsalita na parang marami ka nang nalalaman sa akin. Pinoprotektahan ako ng batas natin kaya hindi mo ako magagalaw. At bakit? Dahil may kapangyarihan ako na hindi mo makukuha kahit kailan. Ganun na may kapangyarihan. Kaya lahat gusto magkaroon nito. Kaya kayo, wala kayong magagawa. Mahihirap. Congressman, kami na ang bahala sa kanya. Umalis na kayo. Okay lang ba kayo dyan? At 13, I joined 419 na pinaka-successful sa Korea. Alam ko, matapos yun, nakita natin ang demokrasya. Wala naman silang pakinabang eh. Kaya ako na lang ang gagamit noon. Kesa naman pakinabangan pa ng iba ang pera ng bayan. Dahil alam ko, mas magkakaroon pa ng saysay ang perang yun kung sa bulsa ko mapupunta. Oras na para masuklian ng hirap ng totoong nagsisilbi sa mamamayan at sa bansang ito. Ano raw? Ano yan? Protektahan ako ng batas. Kaya hindi mo ako magagawa. Patayin niyo! At bakit? Dahil may kapangyarihan ako na hindi mo makukuha kahit kailan. Ganun na may kapangyarihan. Kaya lahat gusto makaroon nito. Kaya kayo, wala kayong magagawa. Mahihirap. Para ba sa mahihirap yun? Bakit ipambubuhay yun sa mga batang ni hindi man lang pinakikialaman ng mga magulang nila? Wala naman silang pakinabang eh. Kaya ako na lang ang gagamit ko. Kaysa naman pakinabangan pa ng iba ang pera ng bayan. Dahil alam ko, mas magkakaroon pa ng saysay ang pera yun kung sa pulsa ko mapupunta. Oras na para masukuyan ang hirap na totoong nagsisilabi sa mamamayan at sa bansang ito. Hello, Billy. Umamin na si Congressman Lee. Dito mismo sa anniversary ng publication. Mag-request ka na ng warrant. Bilisan mo. I'll go ahead. Itago mo si Congressman. Bahala ka na sa gagawin mo. Basta bilisan mo lang. Huwag natin itong hayaan makalabas sa media. Yes, sir. Tayo na, sir.
Umalis na lang bigla eh. Ano ba itong iniwan nila? For Prosecutor Jiro Kim. Tumawag ka. Sabihin mo may package siya dito. Sige. Bomba? Ang camera! Kunin niyo ito! Ano naman? Malamang ito na yun! Basta natin! Ano ba yan naman yan? Prosecutor Jiro Kim po Bumigay ito. Huwag yung pakialaman. Sulat. Ano Ano ba nangyari? yan naman yan? May kumontak sa head office namin. Sabi may makikita kami dito. Kaya napasugod kami dito, attorney. Pwede po ba makita nasa loob niyan? Nakapangalan po sa inyo itong package, attorney. Pero gumagalaw po eh. Gusto niyo po bang buksan? Congressman Lee! Kunin niyo! I believe Kunin in the niyo! Republic of South Korea. O, dali niyo! Kunin niyo! Nakasulat Dali! sa sash niya. Bilis, ang gulo mo! Kakaiba to ah! Kunin niyo! Scoop to, ayos! Headline kong swas! Maligyan siya dyan! Ano ito? Illegal ang ginagawa niyo lahat. Overruled na ang kaso ko. Hindi niyo na may babalik pa sa kanila ang kaso ko. Kung nangyari to bago lumabas ang kaso, baka nakisimpat siya pa sa'yo, Congressman, ng mga mamamayan. Kaya lang, inamin mo na ang kasalanan mo. Anong inamin? Napatunayan nating buhay pa rin ang hustisya sa bansa. Military dog tags to. Teka, hindi sa akin yan. Hindi ako sundalo. Attorney Kim speaking. Nagustuhan mo bang regalo ko? Ikaw nang bahala sa kanya. Sandali!
Captain eh. Yung palang dahilan kung bakit ang higpit ng training mo sa Thailand, Pochay. Ngayon naiintindihan ko na ang lahat. Ang tindi talaga ng mga banat mo kanina. Ang bibilis. Hoy! Lahat ng ebidensya dapat dinidispatch siya. Pero, pinapayagan ka ba talaga ng tsuhin mo sa lahat ng yan? Baka magalit yun, nagsasayang ka. Siya mismo ang nagplano nitong lahat. Sinusundan ko lang naman siya. Para wala nang away. Nasaan ka? Nasa Riverside kasama ng mga bata. Nalungkot sila sa nakita nila eh. Kaya ipinasyal ko muna. Bakit? Kailangan mo ng driver? Igawa mo ako ng kape, kapalit 2 stamp. Igagawa kita ng kape? Ano ba akala mo sa... Bigyan kita ng stamp, 2 pa. Sa Hand River Park Music Fountain mo dalhin. Siya nga pala, mauna ka na. Pakihatid na lang ako sa kotse ko. Ano? Hindi ba tayo magse-celebrate ngayon? Matagal pa yun eh. Ewan ko ba, gusto ko bigla ng kape niya. Hi, kids! Samahan niyo ako. Sige na, ang sarap bumasa eh. Ayoko, wala kaming gana maglaro eh. Paglaki ko, alis kami dito sa Korea. Ang daming sinungaling. Lagi kaming naluloko. Bakit naman? Nandito lang kami ni ate nana niyo. Di ba? Relax ka lang. Hayaan mo na muna siya. Mainit na talaga ang ulo niya kanina pa eh. Talaga? Ang sarap pa naman magbasa dito sa fountain. Nakaka-relax yung tubig nila eh. Sabi nga nila, nakakatanggal ng init ng ulo yung lamig eh. Tayo na! Sige na! Dali na! Di ba gusto mo yan? Namiss ko to. Ang sarap, no? Mainit na rin ang ulo ko kanina eh. Buti na lang sumaya ang mga bata. Nahawa na rin ako. Nasa leeg mo ang mga to. Sabihin mo nga sa akin kung bakit. Aba malay ko. Wala akong alam kung bakit nasa akin yan. Ha! Kung talagang magaling kang mag-imbestiga sa mga bagay-bagay, Atty. Kim, sabihin mo sa akin kung bakit ako napasok doon sa box. Ha? Sino talaga may sala? Sino ang gagawa ng gano'n sa isang congressman? Siyempre kikilos kami. Pero bakit ka ba nila kikidnapin at ilalagay sa box na yon, Congressman? At bakit nasa ito? Sinabi ng hindi ko alam eh. Hanapin mo na lang yung taong may kagagawan yan. Kung hindi mo alam ang dahilan, ako mismo ang tatayo sa korte para malaman mo. Makinig ka. Hindi malayong matikman din to ng sarili mong ama. Dahan-dahan ka.
Huwag mong idamay ang ama ko sa kalokohan mo. Oh, sige, bahala ka na. Tingnan ko lang. Billy. Sir? You, Margo. Yes, Attorney Kim. I-identify mo nga ang owners ng tags na to. Natapos ko nang gawin. Wala akong nakuha information eh. Tumutuloy na naman ang laway niyo sa coat ko. Ang arte, bata ka na rin naman eh. Palaban mo na lang kagad ang coat mo. Normal lang sa bata maglaway kapag natutulog. Matatanggal ba sa dry cleaning yun? Oo na. Dondi, gising na. Nandito na tayo. Ate, bahay na ba tayo? Tara sa loob. Salamat, kuya, ha? Good night. Grabe, lamig. Akit muna ako. Saan ka pupunta? Di sa bahay mo. Makikituloy ka sa bahay ng babae? Ano naman masama doon? Ikaw na nga ang dapat nahihiya sa akin eh. Uy, sandali lang! Ang lamig eh! Formal nang inaresto kanina ni Prosecutor Jiro Kim si Congressman Oscar Lee. Anong ginagawa ni Janice na pinapasikaso ko sa kanya? Sa kahihiyang ito. Sa balitang overseas naman, kumatawan ng ilang mambabata sa iba't ibang bansa upang suportahan ang bill na ipinasa ng Senado noong isang linggo. Ba't di mo sinagot? Your call is now being directed to the voicemail. Please speak after the beep. Babae mo yan, ano? Sino kaya sa kanila yon? Alam kaya nila na ikaw yung tipo ng taong itinatabi ang gulay kapag kumakain? Dahil puro gulay at walang meat. I need protein today. Oh! As if may inambag siya sa pagkain, oh. Sige, kahit tofu na lang. Sa beans galing ang tofu. Magiging protein din yan. Hindi ako kumakain ng beans. Oh! Si Attorney Kim, oh! Grabe, ang bata pa niya pero ang dami na niyang na-accomplish. Hindi katulad ng ibang tao dyan. Humahanga talaga ako dun sa mga lawyer na pumipigil sa corruption sa bansa. Tayo mo kaya manahin yun. Impressed ka na ba? Oo naman. Siya kasi yung tipo kapag kasama mo sa isang lugar. Gusto lang natin kayo mahinga ng reaction. Ano bang masasabi niyo dun sa mga napanood niyo kanina? Masyado na ang corruption dito sa atin. Kaya dapat nahuhuli na talaga sila. Kasi naman, yung mga nakaupo ang totoong pumaprotekta sa mga magnanakaw eh. Tagalin na lang agad sa kongresong nahuhuling nagnanakaw. Sino bang paniniwala ng mga tao sa nangyayari ngayon? Ha? Dapat siguro yung City Hunter na humahabol sa mga kriminal niya. Binibigyan ng award. Dahil siya ang nakakapag-expose sa totoong may kasalanan. City Hunter? Okay yun na, City Hunter. Yung City Hunter palang nagpadala kay Congressman sa office ni Attorney Kim. Sino kaya siya? Nasaan kaya siya? Sino kaya yun? Ano ba? Wala akong nalalasahan eh. Gusto mo bang ibili pa kita ng tofu? Hindi ako gaganan dahil puro Kim sila ang laman nito. Bakit kasi dito ka nakikikain eh? I'm sorry ah. Johnny! Ay! Dali mo na to. Sabi mo gusto mo ng spicy kimchi. Huwag na. Nakakaya. Malagi akong dinadala niya ng tita ko. Kaya tanggapin mo na. Pag di mo tinanggap, maiinis ako. Ay, mangangamoy sa kotse to eh. Ibinalot ko yan ng maayos, hindi yan mangangamoy. Salamat nakipaglaro ka sa mga bata, ha? Ingat ka. Hello? Yun na ba ang kaya mo? Yun na ba ang planong sinasabi mo sa akin? Bakit nagtiwala ka dun sa prosecutor? Alam mo bang nawawalan sila ng dila kapag inihirap mo na sa matitinik na politician? Gusto ko siyang pagkatiwalaan. Nag-aaksaya ka ng panahon. Kapag nagkataon, magsisisi ka. Dapat pinatay mo na agad si Lee. Ito na ang paraan para kasuklaman siya ng lahat ng kilala niya. Maniwala kayo.
nga yan? Mama luto. Uchay, ang galing pala dito sa Korea. Isang tawag lang, dadalhin na kagad. Itong kawaling to, kahit walang mantika, hindi didikit ang isda. At ito naman, kahit na walang tubig, pwede ka makaluto ng patatas. May free pa. Nakakatuwa naman dito. Kung buhay na nga ang asawa ko, matutuwa siya sa mga gamit na to. Kaya lang wala na siya. Ay, mahal ko asawa. I can't take this. Card ba yan? Anong ginamit mo? Anong card? Wala akong card, ah. Kaninong card na ginamit mo? Para sa akin naman to. Para sa ito, ah. Bakit? Asawa ba kita? Dowry ba yan? Uchay, binili ko mga ito para makatingin ka naman ang luto ng ina. Nakita mo na ba ang mama mo, ha? Buhay pa siya. Ay, ano kung buhay siya? Pinili naman niyang mabuhay nang wala ako. Siya pa rin ang mama mo, kaya kailangan mo pa rin siya. Tumigil ka na. Tama na. Uchay! Uchay! Ay, batang ito. Kainis, ha? Tapusin ko muna to. Ay, hindi naman niya tinatapon to, eh. Ewan ko ba to? 8th Court Division? Para po sa multo eh. Ano man ang gawin namin, hindi namin matrack ang IP address niya kasi ang lumalabas galing sa Blue House. Halata po may hacker na nakikipaglaro sa amin para siguro mapagtawanan ng technology sa bansa natin. Kaya po, patayin niyo na lang ako, Mr. President. Hindi sir, kasalanan ko po ito. Hindi ako nagbantay ng mabuti. Ako po may sala. Mr. President, ako na lang po ang bitayin niyo ngayon. Huwag na kayo magdalala. Kailangan lang nating ayusin ang technology natin. Walang kailangan mamatay. Ang malaking issue is to stop the embezzlement of taxes dahil nakakahiya sa mga tao. Ginagamit nila ang perang nakalaan sa mga batang ulila. Ang galit ng tao ang kailangan nating bantayan. Officer Yan, take this opportunity para gisingin ang lahat ng mga opisyal natin. Bigyan ng katarungan ng mga batang nagugutom sa lansangan. Yes, sir. Siya nga po pala. May nakitang 3 military tags sa leeg ni Congressman nung makita siya kanina. Military tags? Opo. Hindi ko maintindihan. Noong October 1983, may mga nawalang sundalo rin noon. Pero hindi na malaman ang identities nila. Nalaman namin, may special forces team na nag-handle sa mga yun noon. Bigla na lang silang nawala. Kaya hindi ko na naituloy ang investigasyon sa kaso. Hi, Nick. Excuse me, ho. Pwede ko ba magtanong? Alam niyo ba kung saan makikita ang building na to, ha? Patingin nga. Ito ang 8th Court Division, ah. Meron bang nakakaalam kung saan o paano puntahan yan? Hindi ko alam, eh. Si Susan Lito, ah. Oo, siya nga ito. Sikat na sikat siya nung panahong yan. Talaga? Kilala mo siya? Ibig sabihin, alam mo rin kung saan siya nakatira. Puchay! Puchay! Ano na naman ba yan? Bagong plansahan o bagong kutsilyo? Ginamit mo na naman ba ang credit card ko o kumuha ka lang ng pera sa akin? Ano ka ba? Hindi naman yon. Nakita ko na yata. Ano nakita mo? Ang mama mo. Alam ko na kung nasan siya. Masaya ka ba? O no, magsalita ka. Kapag masaya ka, dapat matuto ang umiti. Sino nakita mo? Mama mo? O mama ko? May mama ba ako? Ano ka ba? Huwag mo nang uulitin yan. Huwag mo hanapin ang taong nangabahan doon. Pabayaan mo na siya. Umalis ka na. Sige na. Teka lang, saglit ka. Ito yung address. Bahala ka na. So
Quezon City Delicious Snack Bar. Ito na ang order niyo. Tawagin niyo lang ako pag meron pa. Thanks, Manang. Yan. Oh, ito ay naman niyo. Salamat. Pasok po kayo. Kayo po ba si Susan Lee? Oo, ako nga yun. May tao po kasing gusto kayong makita. Sino yun? Ang totoo, nalaman ko na lang ang sitwasyon mula sa intelligence network. Pinilit kong makuha ang mga benepisyo ni Andrew para sa serbisyo niya.